Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka at the same time, mag-subscribe. And of course, huwag nyo rin kalimutan i-click yung notification bell para manonotify kayo kapag ako po ay magla-livestream at mag-upload ng mga short videos para po sa ating lahat. Ngayong gabi, pag-usapan po natin kung paano po maipakita ng mga Duterte diehard supporters ang kanilang galing sa pagdedesisyon. Kung alin ba sa kanila ang mahalaga, ang mailuklok si Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028 sa pamamagitan ng pagboto, or ang kalayaan ni Rodrigo Duterte mula po sa International Criminal Court, o pansamantalang paglaya ng kanilang tatay. Kasi sa punto na ito, mga kamunting tinig, parang ang mas mahalaga kasi sa mga DDS ngayon, maging Pangulo si Sara. At ang mahalaga sa pamilya Duterte ngayon, makaupo si Sara Duterte bilang presidente sa pamamagitan ng pang-aagaw o di kaya'y eleksyon sa 2028. Kasi umaasa sila na mahal pa sila ng taong bayan. Pero napakaganda po ng punto ni Attorney Jesus Falses. At ito na po ang palagi kong sinasabi sa inyo. Okay? Bago ko ito nakita, itong comment na to, sinasabi ko na po ito sa inyo. Pati nga si Maharlika, na kanyang diehard supporters, nagsabi na po talaga na wala pong politiko ang makapagpapauwi kay Rodrigo Roa Duterte, kundi ang International Criminal Court lamang. Kaya dapat magaling ang kanilang abogado para lahat po ng kanilang mga request ay mapapagbigyan. Lahat ng kanilang mga motion ay magmamaterialize. So itong abogado na ito, na si Attorney Falses, mga kamunting tinig, sinabi po niya at nananawagan po siya. No? Siyempre, saan pa siya manawagan? Sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Sumusuporta kay Digong, sumusuporta kay Sara, sumusuporta po sa lahat ng mga aktibidad ng mga Duterte. Or, in short, mga Duterte diehard supporters. Not Duterte, pwede man, Duterte dying supporters. Now, ayon sa abogado na ito, ayon sa kanyang panawagan, huwag daw po ninyo mga Duterte supporters iboto itong si BP Sara na walang kwenta sa 2028. Para po yung tatay ninyong berdugo doon na nakakulong sa dahig ay makakauwi sa Pilipinas. Paano po at nasabi ito ni Attorney Jesus Falses? Bakit niya po ito naisipan? At bakit niya po ito ginawa na manawagan po sa lahat siyempre ng mga taga-suporta ng mga Duterte na huwag po ninyong iboto si Sara Duterte sa 2028 kung gusto po ninyo na ang tatay ninyo ay makalaya o pansamantalang makalaya sa pamamagitan po ng interim release, kung aabutin pa ang 2028 ng tatay ninyong sabi ninyo butot balat na daw at ulianin na. Now, bakit ito nasabi? Dahil, mga kamunting tinig, ayon po kay attorney, malabo daw po na umanong makalaya itong tatay ninyong berdugo na si Rodrigo Roa Duterte kung itong inyong iniidolo na si Sara Duterte, Vice President na walang kwenta, ang susunod na Pangulo ng bansa sa 2028 kapag ito po ay inyong suportahan at iboboto. Bakit po nasabi ito ni attorney? Sapagkat mas lalong titibay daw po ang dahilan ng International Criminal Court para huwag pakawalan itong si Rodrigo Roa Duterte. Kasi, mga kamunting tinig, ayon po sa kanya, kung sakali daw po na mapasakamay muli ng mga Duterte ang kapangyarihan, okay? Dahil maaari itong ituring na pagtatangka sa impluensya, sa investigasyon, at the same time sa hustisya. Kung mga matatalino kayo na mga Duterte diehard supporters, nabasa po ninyo ang desisyon ng ICC noong nireject o dininay yung petisyon na pagbigyan po ng ICC ng pre-trial chamber ng pansamantalang makalaya si Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan po ng interim release. At ipinagmalaki po ni Sara Duterte na mayroon ng third country
na kung saan willing i-cater itong tatay ninyong Verdugo kung sakali man na paboran ang kanilang petisyon ng interim release. Pero nawalan po ng pag-asa ang mga DDS, natalo ang kanilang hiling, ni-reject, dininay, sapagkat si Rodrigo Duterte ay itinuturing po na flight risk. Delikado pa dahil siya po ay isang political figure dito po sa Pilipinas. Tandaan po ninyo ha, hindi pa nga si Sara Duterte nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun na po ang iniisip ng International Criminal Court. Ngayon, mga kamunting tinig, paano na lang kung makaupo si Sara Duterte? Abay, lalong titibay po talaga. Tama itong abogado na ito na lalong pagtibayin at maninindigan ang International Criminal Court para huwag po pakawalan itong si Rodrigo Roa Duterte. Tandaan, kung matalino kayo na mga Duterte Diehard supporters, ang statement ng mga Duterte, lalong-lalo ng statement ni Sara, ang resolusyon ng Senado, at ang mga statement ng kaalyado ng mga Duterte, ni Digong, ang isa sa mga naging reason, mga kamunting tinig, para po i-reject or i-deny ang kahilingan ng Defense Council na pagbigyan po si Rodrigo Duterte pansamantalang makalaya sa pamamagitan po ng interim release. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano po ang mahalaga sa inyo, mga Duterte Diehard supporters? Ang maging Pangulo si Sara Duterte sa 2028 o yung kanyang pagiging Pangulo ay magiging mitya na doon na lang pumabulok si Rodrigo Roa Duterte sa ICC? At siguro makauwi sa loob lamang po ng puspuro o di kaya ng garapon. Kung hindi na palakayanan ni Rodrigo Roa Duterte na maabutan pa ang year 2028. So pasalamat na lang kayo kung si Rodrigo Roa Duterte magtagal ang kanyang buhay at magampanan pa niya ang kanyang responsibilidad na harapin po ang mga pamilya ng biktima at ang mga nagreklamo sa kanya doon po sa International Criminal Court. So, dito po dapat ninyo mga Duterte Diehard supporters gamitin kung talagang may talino kayo. It is a matter of decision making. Tama yung sinasabi po na panawagan ng abogado na huwag niyong iboto si Sara Duterte kung gusto ninyo na makauwi si Rodrigo Duterte. Ang problema kasi sa mga Duterte supporters, mayabang, ipinagmamalaki, milyon-milyon pa ang mga sumusuporta kay Tatay Digong nila at kay Sara Duterte. Kaya yun po ang iniisip ng ICC na pagpakawalan, magiging delikado po kasi may impluensya pa si Digong whether we like it or whether we like it very much. So, syempre, tinuturing po na high risk ito at saka, naging public symbol. Hindi po basta-basta si Rodrigo Roa Duterte. VIP ito Ang kaso ni Rodrigo Duterte, crime against humanity. Syempre, nangangamba din ang ICC sa kaligtasan ng mga witnesses, sa kaligtasan ng pamilya ng mga biktima. Dahil po itong mga pamilya na to, umaasa lang to sa tulong ng mga abogado na naglakas loob na bigyan po sila ng libreng serbisyo para labanan at mapanagot itong si Rodrigo Roa Duterte na pinaniniwalaan nila na naging mitya kung bakit naghihirap sila ngayon dahil yung kanilang pamilya na walang kamalay-malay ay nabiktima ng madumi na war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. So dapat maging wais kayo. Dapat sundin ninyo yung aral doon po sa kwento ng dalawang babae na humarap po kay Solomon, na kung saan pinag-aagawan nila ang isang bata. At doon po nagamit ni Solomon ang kanyang wise decision kung sino po ang karapat-dapat na umangkin sa bata. Yung nagkiklaim na siya po yung nanay o yung nag-claim na siya po nanay. So sabi po ni Solomon, sige, kung hindi naman po ito masolve, ako'y gagawin na lang natin, total, isang bata, dalawang nanay, hatiin na lang natin yung bata. So saan po binigay ni Solomon yung bata? Doon po sa nagparaya. Anong sabi? Mahal mo ang iyong anak, nagparaya ka, masakit sa'yo, mawala yung kanyang anak, pero total, ayaw mong madisgrasya yung anak mo, binigay mo doon sa babae na nagkiklaim. So doon po nalaman ni Solomon. Okay? Kaya nga nalaman ni Solomon kung sino po yung tatay o nanay ng bata na yon. So mga kamunting tinig, balik tayo sa kwento ni Rodrigo Roa Duterte. Sa punto na ito, sino kaya ang mas mahalaga? Ano kaya ang mas mahalaga?
ang ambisyon ni Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas o ang pansamantala o ang paglaya ng kanyang tatay mula po sa International Criminal Court. Kung mahal ni Sara Duterte ang kanyang ama, pakinggan niya po itong si Attorney Jesus Falses sapagkat nakabalid po ang kanyang analysis. Pero kung ang garbo, ang ambisyon, ang pangarap ni Sara Duterte na maging Pangulo para gumanti sa kanyang mga kalaban na di umano'y pinagtuturingan niyang ng api sa kanila, aba, talagang dapat pag-isipan po ito. So kayo po mga Duterte Dehad supporters, ano po ang masasabi po ninyo dito at ano po ang masasagot ninyo? Ano po ang mahalaga sa inyo mga DDS? Ang pagiging Pangulo ni Sara sa 2028 o yung kaligtasan ng tatay sa pamamagitan ng paglaya? So nasa inyo po yung desisyon at kayo po ay aking tinatanong at dapat maging wais kayo. Dito natin malalaman kung ano ang mahalaga sa mga Duterte at sino ang mahalaga sa mga Duterte Dehad supporters. Si Rodrigo Roa Duterte o si Sara Duterte. So comment down below. Have a nice day and God bless everyone. Always remember, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.